So mga sangkay, may panibago na naman pong gulo na papasok na naman sa ating mundo. Ngayon kasi ang North Korea, no, nag-develop po ng isang missile na kayang umabot di umano sa Amerika. At ano to? Makikisali na naman ba sila sa digmaan? Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita, like for example, climate change, mga calamities, mga nagaganap sa ating mundo, gera at kung ano-ano pa. Alright? So sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po ngayon yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga pandaigdigang balita. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga ang balita ngayon mga sangkay. Pinilaka si North Korean leader Kim Jong-un ang kanyang sandatahan sa isinagawang test launch ng upgraded missile engine na kayang umabot umano sa Estados Unidos. O ayan, nagpakitang gilas na naman po itong North Korea. Alam nyo, ang napapansin ko dito, itong mga, like, halimbawa, itong China at North Korea, mahilig po sila magpakita ng kanilang mga malalakas sa pandigma. Pero itong Amerika at Russia, sinisekreto po nila yung kanilang mga malalakas na weapon. Hindi po nila binibida. Kasi makikita ka agad ng kahinaan. Mahahanap ka agad ng butas, mahahanapan ng butas. Pero ngayon nga po mga sangkay, itong North Korea, nag-imbento ng isang missile na kayang umabot daw po sa Amerika. At ngayon, tinest daw po nila. Paano yung testing nila nun? Papunta din ba sa US? Paano kaya matutukoy na kayang umabot doon? Ayon sa state media, ang bagong engine ay may lakas na 2,500 kilonewtons. Mas mataas kumpara sa naunang engine test. Bahagi ito ng 5 taong plano ng bansa upang palakasin ang tinatawag itong strategic strike needs o nuclear-capable missiles. Dagdag pa ng eksperto, ang solid fuel ay madaling itago at ilipat sa pwesto kumpara sa liquid fuel. Kaya mas magiging epektibo ang pag-atake sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Pero sinasabi ng ilang analysts na posibleng exaggerated ang mga technical details ni Kim dahil hindi naman nila naglabas ng mga impormasyon ng Pyongyang ukol sa combustion time ng makina. Gayunpaman, Okay. So, possible daw po, masyado lang hina-hype ni Kim Jong-un ang kanilang mga weapons. Kumbaga, ito malakas to, kayang umabot na ito sa Amerika kapag nagkagera. Patatamaan pa mismo namin yung US. Parang ganun po yung datingan eh. Pero mautak yung US, di ba? Pansinin nyo, yung mga military bases ng US, sobrang dami. Nagkalat po yun. Pero halos karamihan nasa ibang bansa. Nandun sa labas. Kapag nagkagera, safety po yung US eh. Ganun po ang nangyayari. Kaya itong North Korea, nag-iimbento po sila ng mga pandigma na kayang makarating sa Amerika. Kasi nga po, halimbawa, ito ngayon, may digmaan dyan sa Middle East. Di ba? Hindi maatake ng Iran ang Amerika kasi ang layo. Samantalang ang Amerika, malapit. Kasi yung Middle East, napapalibutan po ng mga military bases ng US. Ganang kautak mga sangkay sa digmaan nitong Amerika. Sa totoo lang. Sobrang mautak talaga itong mga ito eh. Ginagamitan po nila ng taktika. May mga analyst na rin po nagsalita tungkol dyan. Na hindi daw po ba natin napapansin na ang US, safety po yung kanilang bansa. While yung mga base militar, nagkalat po sa iba't ibang panig ng ating mundo. Kahit na sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman, hindi po military base ng US. Ano yan, nakikiano lang po sila, nakikihalo lamang po sila dyan. 'Di ba? Meron pong mga sundalong Amerikano po dito, mga sangkay. Pero hindi po talaga yung military base yan. Kagaya po doon sa may Saudi Arabia, may Qatar, mga sangkay, at marami po pong mga bansa dyan sa Middle East. pakitaan nila ni Kim ang patuloy na pagpapalakas sa North Korea sa nuclear and missile program nito. Okay, so ayan mga sangkay, nakaraan nga po itong si Kim Jong-un, inilabas po niya yung video
nakasama po sa isang event ng militar itong anak niyang babae na mukhang iyan na po yung mini-mentor para po pumalit sa kanya. Aba, so ngayon mga sangkay mukhang nagpa-practice na po. Sila Kim Jong-un ang papalit. Babae po mga sangkay yung anak niya pero tinitraining na po niya. Ngayon mga sangkay, sa kabilang banda, ito, in-explain dito kung ano ba itong problema natin sa langis. Kasi lumalawak ang tensyon mga sangkay dito sa nagaganap po sa ang tawag dito sa Middle East. Nitong nakaraang mga araw, nakasali na rin ang mga Houthi ng Yemen sa giyera sa pagitan po ng Iran at ng US. Nagpakawalang Yemen ng ilang ballistic missiles sa military installations sa southern Israel. O yan yung bago mga sangkay na nakisali ngayon. Ang tanong, may epekto ba ito sa lumalaking problema natin sa langis? Ito na, pakinggan Yan natin. po ngayon ang binabantayan nating lahat. Tandaan po ninyo, ang problema natin dito po sa Strait of Hormuz. Ito po makitidadaanan ito. Hindi po makadaan yung mga barko galing po dito sa Persian Gulf palabas, papunta ng Gulf of Oman, mula sa mga oil facilities sa Persian Gulf dahil hindi po sila pinapayagan nitong Iran. Okay, pero kahit paano po, meron pa rin nakakalabas na langis. Paano? Halimbawa po, ito po ang Saudi Arabia. Yan, malaking yan po. Ang Saudi Arabia po ay producer ng 7 million barrels ng langis per day. Grabe, laki, no? Second or third largest oil exporter yan sa buong mundo pagkatapos po ng US at ng Russia. Kasi nangunguna po US, second po yung Russia. Nung Iran-Iraq War noong dekada 80, gumawa po siya ng isang mahabang pipeline. Ang East-West Pipeline na kung tawagin ay Petroline na tumatawid po sa kahabaan ng kanilang bansa. Pag ganyan po. Sa Ito kabila. po ay para iwasan ng sigurot ng Iran at Iraq noong dekada 80 dito po sa Persian Gulf region. So nagawa na pala dati yung ganong klaseng ruta. Nung sumabog naman itong Iran-US war, binuhay po muli ng Saudi Arabia itong kanilang pipeline nito. At ngayong merong krisis, dito po dumadaan ang 80% na mga oil exports ng Saudi Arabia. Oh, so 80% dito na lumalabas. Ang problema pa dito mga sangkay, ito. Sa may Yemen. Which is, dyan din po yung Houthi. Naku. Ang Saudi oil po tumatawid mula east hanggang west papunta po sa port ng Yanbu dito po sa Red Sea. Sa ganitong paraan, umiiwas po sila dito sa Persian Gulf at sa gulo dito po sa Strait of Hormuz. So bakit pinangangambahan itong pagpasok ng Yemen sa giyera sa panig po ng Iran? Dahil ang Yemen po ay nandito. Yan po ang Yemen. Ayun. Nakasalampak sa Bab al-Mandab Strait. Ito pong makitid na daanang ito. Ang problema, ito na. Na lagusan ng maraming barko na nasa Red Sea palabas. Okay. Yan ang yung isa sa mga alternative. Marami din pong dumadaan dyan na nag-i-import po ng oil or nag-i-export pala ng oil papunta po sa ibang mga bansa. Ang problema, kapag kasinara din po yan ng Yemen, kasi nga po, yung Houthi, nakisali na rin po sa digmaan laban sa Amerika at Israel. Ng Gulf of Aden. So, yan po. At ang Yemen po ay matagal ng kaalyado at armado ng Iran na may kasaysayan na pag-atake sa mga barko ng kanilang mga kalaban sa lugar na ito. Kaya kung isara po ng Yemen itong Bab al-Mandab Strait, baka back to square one po tayo sa problema sa langis. Nako, ayan na mga sangkay. Ngayon, posible pa namang may makalabas na mga oil tanker dito po sa Red Sea dahil nandito pa po sa Hilaga yung Suez Canal ng Egypt. Pero imagine naman po ninyo, ang magiging traffic dito sa Suez Canal na isang makitid na lagusan. At higit po sa lahat, ang tagus po nitong Suez Canal ay sa Mediterranean. Papunta pong Europa. At napakalayo po Ang layo ng ikot, dito men. sa atin sa Asia. Ang layo mga sangkay ng iikutan. So yan po ang nangyayari ngayon sa digmaan na ito, pambira. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Lalong-lalo na po itong plano ng
North Korea na atakihin ng Amerika gamit po yung kanilang mga missile na kaya daw pong makarating sa US, comment down below. So wag niyo pong kalimutan na i-subscribe itong ating YouTube channel, Sangkay World Talks. God bless everyone.